Medicina. Starring Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Noel Husay. Laxamana. 89.5 My Subic Bay Radio. Ongoing right now is Konsulta Pang Medisina. We're back for the second half. Kanina may hanging question si Doc na iniwan, ano? Pero we have somebody calling, Doc. Should we take the call first? Okay, here we go. Hello, caller. Yes, good morning po. Hi. Good morning po. Morning po. Pwede po akong magtanong. Pwede po, nagtanong na kayo. Pero madam, magpakilala po muna kayo. Sino po sila? Ako po si Nenita Pulido from Kersing. Aha. Sige po. Ito si Dr. Noel Husay Laxamana and si Dr. Michael John San Gabriel. Sige po, tanong na po kayo. Doc, gusto ko po lang tanong sa inyo kung masama bang mag-maintain sa cholesterol. Okay. Ang mga gamot po na binibigay para sa cholesterol, may specific po na dahilan kung bakit binibigay ng doktor. Una po, kung mataas po ang cholesterol, gusto ho nating mapababa po ito. Yes. No? Bakit po? Kasi po itong cholesterol, tinatawag po itong risk factor. No? Risk factor para po sa pagbabara o pagsisikip ng ugat sa puso. Pag sumikip po ito, whether sa puso or sa utak, no, pwede po ma-stroke, pwede po ma-heart attack. So, ang doktor, ang tendency po is to bring it down. Ngayon, dadagdag ko na rin yung tanong ni Dr. Husay Laxamana kanina na kung ano ba itong mga statins na ito. Una po, bukod sa pagpapababa ng cholesterol, ini-stabilize niya yung plaque. Kumbaga, yung dumikit na sa ugat na malambot, no? Ini-stabilize na niya para hindi ho pumutok at mag-acute na stroke. May mga iba't iba hong gamot sa cholesterol na kung tawagin ay generally statins, no? Ngayon, ang doktor, depende po kung anong klaseng cholesterol ang mataas sa inyo. Kung mataas po ang bad cholesterol, total, at kung mataas din ang triglycerides, tinitingnan po yan ng doktor para po makapili ng nararapat na statins po. Ngayon po, pag binigyan kayo ng gamot, tapos nakita ng doktor, bumaba na po, pasok po sa normal, no? Ang tendency po ng pasyente, sasabihin, Dok, mababa na, tanggalin na natin. Pero po ang doktor, ang tendency po, sasabihin niya, tingnan po muna natin ang malayo. Kayo po ba ay nagbawas na sa pagkain? Kumakain na ho ba ng tama? Kapag sumagot po kayo ng oo, ang una pong gagawin ng doktor, imbis na tatanggalin po siya, ibababa po ang dose. No? Kung hindi po ibababa ang dose, yung pag-inom po, hindi po gagawing araw-araw. Pwede pong every other day or MWF. Tapos i-check po ulit after 2 to 3 months. Kapag nakita po na mababa pa rin, that's the time pwede pong tatanggalin. Pero po, kung ang isang pasyente po ay may history na po ng heart attack, may history na ng stroke or yung mild stroke na tinatawag, ischemic attack, no? Or may very strong family history, ang ginagawa po ng doktor ay hindi po inaalis yung statin. Kasi po protective din po yan para sa pasyente. Yun po. Yun din po yung tanong natin kanina, no? Yung benefits ng mga statins na yan. So, marami kasing uri yan. Meron simvastatin, atorvastatin. Doc, ano po ba yung advantage ng one over the other? Opo. Meron po kasing ang statin po na may pinakamalaking pag-aaral po ay yung simvastatin. Okay? Kung generally for lower the cholesterol, lower the bad cholesterol, you can take simvastatin because it's the cheaper, because it's the older drug. Ngayon po, kung may pamamaraan na kailangang pataasin yung good cholesterol, pababain yung bad cholesterol, dalawa pong gamot ang pwede po dyan, yung atorvastatin or yung rosuvastatin. Rosuvastatin. So, ano po yan? Doktor po ang makakabigay sa inyo ng tamang payo kung anong pong gamot. Depende po sa resulta ng cholesterol, lipid profile po ninyo. Yung po bang pagpapakuha ng blood cholesterol, doktor, paano yan? Anong oras ba dapat kinukuha yan? Opo. Usually po kasi ang lipid profile o yun yung cholesterol na kinukunan po sa dugo. Meron po itong tinatawag na fasting. Ibig po sabihin mga 8 hanggang 10 oras na hindi po kakain bago siya kukunan ng dugo.
Dito po sa atin sa Pilipinas, common po na sa morning kinukuhanan po yan. Kasi para hindi po tayo masyadong mahirapan na hindi kumakain ng matagal. No? So, pagkakain po ng alas 10 ng gabi or alas 8 ng gabi, hindi na po kakain pagkatapos, di iinom. Wala pong kakainin sa umaga o iinumin. Between 6 to 8 a.m., pwede po magpakuha ng dugo. No? Okay, so going back to our caller po, nandyan pa kayo, madam? Yes. Nasatisfy po ba yung, may iba pa po ba kayong tanong? Or? Opo. Nakakatulong din po, Doc, ba yung pag-exercise, yung pagpapawis sa pagpapabaw ng cholesterol? Tama po yan, no? Ang ano po kasi, ang cholesterol, kapag po kayo ay malakas kumain, hindi po nag-exercise, nakaupo lang palagi, no, hindi po nababurn ng katawan yung energy. So they tend to stock it, ini-stock po, no? Para po kayong preppers, nag-i-stock ng mga cholesterol sa katawan. Pero kapag nagsimula po kayong nag-exercise, nababurn po, no? So nababawasan yung nai-stock na cholesterol. So nire-recommenda po yan with proper diet, no? Exercise and medications. Anyway po, Doc, salamat po. You're welcome po. Salamat po. Hoy, sabi ni Ralph dito, sabi, Alright. Dok, paano ba ang tamang pag-inom? Kasi my pop was given simvastatin. How frequently? Kasi sometimes he takes it 3 times after every meal. Hindi po na. Mali po 'yon, no? Ang pag-inom po ng statins po ay once a day. Preferably po sa gabi po bago matulog. At night po, no? Hindi po 3 times a day. Meron po akong kaibigan na doktor na kapag kakain na po ng lechon, iinom muna ng simvastatin. May tulong ba yun? Actually po, po yun, more of sa guilt part eh. Para hindi masyadong guilty. Opo. I think we have another caller. Okay. Hello, caller. Hello, good morning po. Hi, what's your name? Elmer Gonzaga po. Alright, may tanong si Elmer kila Doc. Sige po, go ahead. Yes. Doc, tanong ko lang po, meron po akong grandmother na nagtatake ng maintenance para sa BP niya. Ngayon po, nasusubukan namin minsan, pag nag-take siya sa umaga, and then sa afternoon, tataas yung BP niya, pwede ko po siyang bigyan ulit ng another dose ng medicine niya sa BP? Apo. Ano po yung gamot po na pinapainom niyo po sa umaga? Norvas po yun eh. Norvas. Okay. Ang ganito po, no? Ang Norvas po kasi, we'll generalize it as amlodipine po, no? Yun po yung generic name. Para hindi po tayo nagko-commercial. Nag-advertise. Yung amlodipine po, ang half-life po niyan is about 18 to 22 hours. So, ang ideal po niyan, pag ininom niyo po yan sa umaga, dapat po hanggang gabi maganda po ang blood pressure. Na po. Ngayon po, the mere fact po na tumataas, ibig sabihin po, uncontrolled po ang blood pressure ng pasyente. So, ang ideal po dyan, magpapatingin para po ma-adjust or madadagdagan yung gamot. Pangalawa po, kailangan po, ito po para po sa ibang listeners, ang high blood po kasi, akala po nila ang presyon ng tao, pagising mo sa umaga, parehong-pareho, 120, 120, all throughout the day. Hindi po. Meron tinatawag siyang diurnal variation. So, ibig pong sabihin, mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 6 o hanggang alas 7 ng umaga, yan po ang oras na pinakamataas ang blood pressure. Bababa ng kaunti sa bandang tanghali, sa bandang hapon, paggabi, tataas na po ulit ng kaunti. No, kaya po mapapansin po ninyo lagi sa kwento, naabutan si Lola kanina po madaling araw sa banyo. Naabutan kanina umaga sa banyo. Kasi po nandoon po yung pinakamataas na blood pressure. So ang tendency po ng doctor, kapag tumataas po ang blood pressure, especially sa gabi, nagdadagdag po ng gamot sa gabi para maiwasan, makontrol din yung blood pressure surge sa umaga po. Pag ang amlodipine po ninyo at tama po ang dose at effective sa pasyente, hindi ho dapat tumataas ang blood pressure. Ngayon po, ang pwede nyo pong gagawin po dyan, kung sobrang mataas, sa tingin ko po kung ang blood pressure ay 160 and above, what you can do is you can give an extra dose of amlodipine. Lalo na kung may symptomatic. Hindi po ako nagre-recommenda nung binababad sa ilalim ng dila na kung ano-anong gamot. Tsaka bago ho, yung iba ho kasi nagbababad sa ilalim ng dila. Uy,
pakiramdam ko mataas ang BP ko, bababad na ako ng gamot. Hindi kasi po tama po yun. Kasi baka hindi po mataas ang BP, hindi po lahat ng masakit ang batok ay high blood. Baka nabatukan lang ng misis yun. Mas babagsak ang BP. Risk po kayo for more problems katulad ng stroke. Ito. Ay, may question po dito, Doc. Pakisagot ito, laging tinatanong pero I'm sure mali ang concept na to. Kapag po ba na liligo ng gabi, bababa ang presyon at hihina ang dugo? Kasi ito ang payo ng aming kapitbahay dahil ang mister ko laging mataas ang presyon, pinaliligo sa gabi. May kinalaman ba yun? Magjo-joke sana ako. Okay. Actually po, wala pong kinalaman yung pagliligo sa pagbaba ng blood pressure. Meron po kasing ibang mga tao ang sinasabi, pag mataas ang BP, buhusan ninyo ng malamig na tubig. Actually po, hindi po ako agree sa ganun. Kasi baka lalo may stress. Lalo tataas yung BP. Yan po minsan yung mga parang nakagawian na parang kumbaga parang kasabihan, di ba? Pero Nakasanayan. misconception ang tawag, mga myth. Baka po kaya pinapaligo sa gabi ng kapitbahay, Tutulog na. Baka may amoy. Hindi, actually, yung laging tinatanong yung doc sa akin bilang ako isang eye specialist tinatanong, Doc, nakakalabo ba naman tayong paliligo sa gabi o paliligo sa madaling araw, paliligo ng Biyernes, paliligo ng may regla? Hindi po totoo yun. Lahat yan. Ang paliligo natin ay maganda. Dahil we live in a tropical, humid country na laging pinapawisan tayo at mangangamoy tayo. Kapag tayo hindi naligo, mag-accumulate yung bacteria sa paligid sa katawan natin at mangangamoy tayo. At ang alam ko, Doc, na malakas makalabo ng mata yung gutom. Gutom. Di ba? Opo, totoo yan. Medyo talagang magugutom. Dodoble yung paningin mo, di ba? Yeah. That's true, opo. Yan. Nagdidilim pa nga minsan. Ito, Doktor, kayo po ba ay gumagawa rin ng stress test? Kasi ang asawa ko last 2 years ago, bago po sumakay sa barko, pina-stress test. Uuwi na siya at gusto ko sanang ipa-stress. Apo. Para po sa ating listeners, ang stress test po, ito po ay isang pamamaraan na marami pong klaseng ng stress test, pero ang madalas pong ginagamit sa atin ay yung tinatawag na treadmill stress test. Ang purpose po nito is para po ma-stress ang katawan, para malaman po natin kung hanggang saan ang kapasidad. No? Number 1, pa kung hihingalin ka, meron pong grading yan kung hanggang saan. Number 2, dahil nakakabit po kayo sa parang monitor na may ECG tracing, malalaman po kung may nagbabara kayong ugat. Kapag napagod, mag-change po yung tracing natin, malalaman po natin kung may possibility na nagsisikip o nagbabarang ugat. Ito po yung ginagawang stress test. Ako po ay gumagawa ng stress test dito po sa ating Our Lady of Lourdes International Medical Center. Tatawag lang po kayo doon o pupunta for scheduling po. Yun po, So, meron treadmill, itetest kung talaga, kung okay yung takbo ng puso, Opo. Yan, sabi niya. Ito, ayan, maganda, sabi ni Annie. Hi Doc, this is Annie. Agree ako. Yung mistress talaga. Lalong tataas ang stress niyan. Kasi nung mahuli ko si JR at ang mistress niya, na-stress siya talaga, tumaas ang BP. Nag-name drop sir. Si JR. Annie and JR. Happy listening sa inyo. Sabi niya, nice show Doc, very informative. Hope to hear more of this type of shows. Yeah, definitely. Yes, the doctor with me now is Dr. Michael John San Gabriel. Fondly called Dr. SG sa hospital, sa Our Lady of Lourdes. Sabi niya, Doc, iyan ba yung cute na internist? Siya po yun mismo. And by the way, he's the medical director of the hospital then. Sa Our Lady of Lourdes. At kung may concerns kayo sa puso ninyo, sa inyong pangangatawan, you can always consult him. Doc, can you tell us your place of practice and your schedule? Alright. My clinic is located at 14th Street, corner Gallagher, East Tapinac, Olongapo City. Ang pangalan ay KCSG Healthcare. Hello dun sa mga staff ko, nakikinig sila ngayon. And you can also contact Our Lady of Lourdes International Medical Center para po kung meron kayong admission at kailangan yung magpa-executive check-up,
available din po ako doon. Yun po. Ito, yung tungkol sa executive check-up, sabi niya, tanong ni Peter Anger. I hope I'm pronouncing it right. How frequent should one undergo executive check-up? I'm 54. If you are a healthy 54 male with no hypertension or diabetes, the ideal would be every year. Once a year. Once a year. But if you are hypertensive and it's controlled, you should be every 6 months. But if you're diabetic and hypertensive, whether controlled or not, it should be every 3 months. You should see your physician. It's like a car. You have to maintain yourself. May change oil na, may check lahat ng mga balbula ng puso natin dyan at saka lahat. Doctor, I take Viagra once in a while. Anong effect sa puso nito? John, Sally. Alright. Ang Viagra po kasi, it was originally not designed for hypertension? It was originally designed for hypertension. Okay, but turned out the side effect is erection. So, taking Viagra or the other medications, no, na will cause that erection, you have to first see your physician because there are certain medications and certain diseases, no, that you cannot give this kind of medications. Yun, so Katulad po if you are on nitrates, isosorbide mononitrate, isosorbide dinitrate, because it will push you to have a heart attack. Heart attack na. Okay, or stroke because of the hypotension. Oo, kasi I was about to ask, Doc, kung hypertensive ako, pwede ko bang gawing maintenance yun? Meron akong pasyente, maintain niya yan every day. Oh. Every day. Anong adverse effect nun? Mr. Sally, tinatanong. Number one, if you're gonna take it every day and you're on nitrates, you will develop stroke or heart attack. Just Pero like my patient. Kung wala naman pong nitrates, Doc. Kung walang nitrates at walang any medications or any diseases, you can take it, but you have to take it not every day. Because tendency is you would have, masasanay na siya eh. Pwede bang every night na lang? Hindi every day. Basta daw asawa ang kasama. May nagsabi rin sa akin, Doc, bawal daw isabay yan sa yung Viagra, bawal isabay sa Simeco. Simeco? Parang ganun. Kasi yung Viagra, sabi tatagal ka. Yung Simeco, ang sabi, mabilis lang to. Ganun ba yun? Parang kontra. Doc, Joke lang. Doc, wala po namang side effect ng Viagra. Puro front effect lang. Yan. Ingatan nyo rin yung fake. Merong fake, sir, di ba? Iba yung tubigas. Stiff neck. This is related naman sa topic natin kasi alam mo yung research niyan, natawa yung mga doctors na unang nag-design ng Viagra. Ang gumawa niyan, Pfizer eh. It's called sildenafil. No? Gumagawa sila ng anti-hypertensive drug. Tapos, napansin nila yung mga grupo sa study, they always come with a big smile and they're asking for more. You know, Doc, this drug on trial makes my wife very, very happy. Puro ganun nila. So, the investigators tried it. And they liked it. And they saw it was good. So they produced it. And they got approval for ED, for erectile dysfunction. Nakako sila ng... Pero meron din pong side effect minsan if you're gonna take it constantly. Sa yung isang tinatawag na priapism. Yung titigas, ayaw na lumambot. Tapos masakit. Pag nangyari po yun, you have to go to the hospital. Bibigyan kayo ng mga relaxants. No, it's the same thing yung nalalak, nalalak in. Na-chismis dati, di ba? Yeah. Yung kapangalan ni Doc. Hindi po ako yun. Hindi siya. So watch out for priapism. Yan. So, salamat daw po sa Mr. Sally. Doc, working late at night, does it cause hypertension? Sabi kasi ng mama, huwag magpuyat, tataas ang presyon. Nako, marami nang magagalit yan kapag yung nagtatrabaho sa gabi, yung mga DJ sa gabi, di ba? High blood. Actually, hindi po, no?
Ang pagpupuyat po, if you are getting enough sleep, kung matulog ka ng 2:00 but you're waking up at 8:00 ng umaga, you're getting enough sleep, depende sa age group. If you're less than 40 years old, you should get 6 hours of sleep. I don't think this will cause hypertension. So as long as you're getting enough Enough sleep, sleep, rest, that's enough all. sleep. Yun po yung key doon. Yeah, so, yeah. Doc, we've got about 2 minutes. Can you share us some parting words on how to take care of our heart? Ang sakit po kasi sa puso, ang pinaka-importanting maintindihan ng ating mga nakikinig is right diet, right attitude, right medication. Walang left, ha? Puro right lang. Puro right po yun. Pero wala siyang in-endorse na medicine, ha? Wala po right, endorse na gamot. right diet, right attitude, and right medications. And of course, you've got to see your right doctor, di ba? That's right. That's the doctor on my left. Speaking of the right doctor, again, matatagpuan sa what number is that again, sir? Number Casey. 50, 14th Street, corner Gallagher Street. Sorry. KCSG Healthcare. Hi to my staff Yeah. and to my wife. Hello. Yes. Yung wife po niya, isa doktora din. Di ba? Yes. Ano pong practice ni Doc? She's a surgeon. surgeon. Apo. Aha. So, Doc, alam mo, ang dami pa hong mga text messages dito. Siguro we would like to request for a part 2. Itong ating Yeah. maganda at very fruitful na kwentuhan ngayong umaga. Marami tayong natalakay. At sana po, stay tuned kayo palagi dito sa ating masayang programa. Every Thursday morning, 9 to 10 a.m. Konsulta pang medisina dito sa My Subic Bay Radio. This is your friend, Dr. Noel Husay Laksamana. At kasama ko po na ngayon si Dr. Michael Johnson Gabriel, and of course with DJ Tom. Next week si DJ Double B. And same time next week, same channel, My Subic Bay Radio. Konsulta pang medisina. Maraming salamat po and God bless. My Super Bay Radio. Worldwide. Consulta pang medicina. Consulta pang medicina. Is brought to you by Our Lady of Lourdes. International Medical Center. Usapang medical ba ka mo? O baka naman libreng konsultasyon sa doktor ang iyong hinahanap? Aba, edi dito ka na sa bagong programa ng 89.5 FM My Subic Bay Radio. Kasama ang doktor ng bayan. Konsulta pang medisina with Dr. Husay Laksamana every Thursday, 9 a.m. to 10 a.m. Isang oras ng libreng pagkonsulta live on air tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Konsulta pang medisina. Konsulta pang medisina. Starring Dr. Noel Husay Laksamana with special guest doctors every week specializing in pediatrics, OB-GYN, ophthalmology, general surgery, internal medicine, cardiology, dentistry, orthopedics, and many, many more. Libreng konsulta medisina tuwing Huwebes ng umaga. Konsulta pang medisina. Presented to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Full hospital services with affordable, top-of-the-line facilities, laboratories, and rooms. Complete with state-of-the-art equipment. Avail of our special hospital packages such as executive checkup, OB package, HMO or company packages. We also accept insurance. Our Lady of Lourdes International Medical Center is located at number 2 National Highway, Barrio Barreto, Olongapo City. For more information, call our landline number 047-306-5250 or text our cell phone number 0